O Sacrament Holy, O Sacrament Divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. blessed be the holy and the immaculate consumption. Of the most blessed Virgin Mary, Mother of God. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the young women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. May it be done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the young women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the young women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. we pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer to Our Lady of the Blessed Sacrament. Blessed are you, Mary, exalted daughter of Zion. You are highly favored and full of grace, for the Spirit of God descended upon you. We magnify the Lord and rejoice with you, for the gift of the Word made flesh, our bread of life and cup of joy, Our Lady of the Blessed Sacrament, our model of prayer in the cenacle. Pray for us that we may become what we receive, the body of Christ, your Son. Amen. Our Lady of the Blessed Sacrament. Pray for us. Prayer in honor of Saint Joseph. O Lord, may the merits of the spouse of your most holy Mother assist us, so that what we cannot obtain through our own efforts, we may have through his intercession. You who live and reign forever and ever. Amen. Saint Joseph. Pray for us. Prayer in honor of Saint Peter, Julian, Imar. Gracious God of our ancestors, you led Peter, Julian, Imar, like Jacob in times past, on a journey of faith. Under the guidance of your gentle spirit, Peter, Julian discovered the gift of love in the Eucharist, which your Son Jesus offered for the hungers of humanity. Grant that we may celebrate this mystery worthily, adore it profoundly, and proclaim it prophetically, for your greater glory. Amen. Saint Peter, Julian, Imar, Apostle of the Eucharist. Pray for us.
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kakang tumaya sista, Lord, make haste to help me. Lord, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, eternal gifts of Christ the King. The apostles' glory let us sing, and all with hearts of gladness praise. True hymns of thankful love and praise. Their faith in Christ the Lord prevailed. Their hope a light that never failed. Their love a place or pathway strong to lead them to the eternal God. In them the Father's glory shone. In them the will of God the Son. In them exalts the Holy Ghost. Through them rejoice the heavenly hosts. To the Redeemer now we cry, that thou wouldst join to them on high. Thy servants who this grace implore, forever and Manalangin tayo. O Panginoon, sa pangangaral ng Apostol San Pablo, ay tinuruan mo ang lahat ng bayan. Ipagkaloob mo na kaming nagdiriwang ng kanyang pagbabalik loob ay maging saksi ng iyong katotohanan sa harap ng mga tao, alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Righteousness, and
Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ang ating ebanghelyo ay ang katapusan ng naratibong pagkwento ni San Marcos sa pamamagitan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Bago pa man siya umakyat sa langit, sinusugo niya ang 11 apostol na humayo at ipahayag ang mabuting balita sa bawat tao sa daigdig. Ito ang pagkakilanlan natin bilang Katoliko na nangangahulugang Katholes o pandaigdigan. Ito yung ating tungkulin na maging mga saksi para kay Kristo sa pagpapalaganap at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Sinasabi niya na ang sarili niya sa mga kasulatan na siya ang pinakahuli sa lahat ng mga tinatawag na mga apostol. Hindi niya nakilala ng personal si Jesus at nanungkulan siya bilang isa sa mga Pariseo na malimit na kalaban ng ating Panginoon. Dati siyang pumapatay ng mga Kristiyano dahil para sa kanya, ang pagsamba at pagsunod kay Jesus ay isang pastangan sa relihiyon ng mga Hudyo na mula noon at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng Mesiyas. Ngunit para sa ating mga Katoliko ay 2,000 taon na ang nakaraan simula nung matanggap natin na dumating na ang Mesiyas at tinupad ang misyon niyang iligtas tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo at laman. Hanggang sa nagpakita si Jesus kay San Pablo, nagbagong buhay siya mula noon at nakilala ang Diyos. Matutunan natin mula dito na wala talagang imposible para sa Diyos. Ang mga tao ay nagbabago. Si Pablo ay isang mamamatay tao dati, mamamatay Kristiyano, ngunit dahil kay Jesus, minahal niya ang mga tao at naging isa sa atin. Sa atin din ay walang imposible kung hihilingin natin sa pananampalataya. Minsan sa ating buhay, dumarating din tayo sa ganitong punto kung saan makakaranas tayo ng matinding pagsubok na maihan tulad sa pagkabulag noon ni Saulo, dating pangalan ni San Pablo. Parang tila hindi natin alam ang nangyayari. Napapasubsob tayo sa daan at napapatira pa at hindi alam ang ating gagawin. Ganito ang unang ginawa ni San Pablo. Tinanong niya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin dahil alam niyang ang pagsubok na iyon ay hindi na niya kayang mag-isa lamang. Nagpakita ang Diyos sa kanya upang ipaalam ang tamang daan. Noon ay akala niyang mali ay tamang daan pala patungo sa Diyos. Sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang sarili bilang tunay na Diyos, agad naniniwala si San Pablo. Walang alinlangan ay sumunod ito sa kanya mula noon hanggang kamatayan. Siya ay naging matapat sa Diyos, bagamat mayroon siyang hindi magandang nakaraan. Lahat ito ay baliwala sa Diyos na hindi nabibilang ng mali kung hindi tinatanggap ng bukas ang ating pusong gustong bumalik at pagsilbihan siya. Hindi naman siya kabilang sa orihinal na 12 apostol. Si San Pablo ay isang dating Pariseo na layuning usigin ang mga mananampalataya. Ang kanyang talambuhay ay nagpapakita kung paano siyang lumaban ng patas para sa pananampalatayang Kristiyano. Sa mga ipinadala niyang mga sulat sa mga komunidad ng kanyang ipinangaral, nagbigay siya ng mga bilin na maging matapat sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging buhay kay Kristo. Kaya naman sa ating buhay, tandaan natin na tuwing darating ang mga pagsubok sa ating buhay, tanungin natin ang Diyos kung ano ang ating gagawin. Nagiging biktima ka ba ng alaala ng iyong nakaraan? Tingnan natin si San Pablong isang taong naging lubharing makasalanan, ngunit binago ng Diyos at naging isa sa pinakakilalang apostol. Walang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin
kung maniniwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Sa mga panahong na tayo ay sinusubukan, tandaan natin, hindi tayo hahayang subukin ng Diyos kung hindi ito tutungo sa mas nakakabuti. Ang desisyon lamang ay nasa sa atin kung matututo tayo, babangon muli at susundin ang utos ng Panginoon sa ating lahat. Ang Panginoon ay napakaraming inihanda para sa kanyang mga minamahal. May misyon siya para sa atin. Ito ay konektado sa pagsunod sa Kanya. Saan man tayo tinawag na trabaho o bukasyon, ay tinawag tayong maging mabuti at gumawa ng mabuti. Ang mga disipulo ay may kanya-kanyang kahinaan, ngunit hindi ito nakaharang upang gamitin sila upang matupad ang kanyang gawaing, magpapagaling at tumulong sa tao. Tayo ba ay handang maging instrumento ng Panginoon upang pagpalain din ang iba? Iba-iba ang ating mga gawain, ngunit iisa ang pagtawag. Lahat tayo ay sinugo ni Jesus na magpahayag ng kanyang paghahari. Lahat tayo ay takapagdala ng kanyang mabuting balita. Nawa ay mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon at hayaan din natin siyang baguhin ang ating buhay. Ngayon at hanggang kamatayan, sundan natin ang ating Panginoon tulad ng ginawa ni San Pablo sa pagbibigay saksi sa mabuting balita ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay.